Inyong lahat mga kapatid, tayo ay dumako muna sa isang panalangin. O aming dakilang Diyos na makapangyarihan sa lahat, kami ay patuloy na lumalapit sa inyo upang hingin ang kapangyarihan o ang pagkilos ng Banal na Espiritu sa aming kalagitnaan upang kami ay turuan. Dalangin namin na bigyan mo kami ng pusong mababa, pusong basag na handang makinig at upang sa ganon ay lahat ng aming maririnig ay ma-absorb namin, magawa namin ang mga challenges nito, mga dinedemand nito para sa inyong kaluwalhatian. Salamat po. Revive your people na nangihina and strengthen and continue to empower all those people that are still hanging on sa kanilang pananampalataya. Salamat po. Dalangin namin ito sa pangalan ni Jesus. Amen. Thank you. Let's go sa ating text dun sa Acts chapter 11 verses 19 to 30. Acts 11:19 to 30. Now those who were scattered because of the persecution that arose over Stephen traveled as far as Phoenicia and Cyprus and Antioch, speaking the word to no one except Jews. But there were some of them, men of Cyprus and Cyrene, who on coming to Antioch spoke to the Hellenists also, preaching the Lord Jesus. And the hand of the Lord was with them. And a great number who believed turned to the Lord. The report of this came to the ears of the church in Jerusalem, and they sent Barnabas to Antioch. When he came and saw the grace of God, he was glad, and he exhorted them all to remain faithful to the Lord with steadfast hope or purpose. For he was a good man, full of the Holy Spirit and of faith, and a great many people were added to the Lord. So Barnabas went to Tarsus to look for Saul, and when he had found him, he brought him to Antioch. For a whole year they met with the church and taught a great many people, and in Antioch the disciples were first called Christians. Now in these days prophets came down from Jerusalem to Antioch, and one of them named Agabus stood up and foretold by the Holy Spirit that there would be a great famine over all the world. This took place in the days of Claudius. So the disciples determined everyone according to his ability to send relief to the brothers living in Judea. And they did so, sending it to the elders by the hand of Barnabas and Saul. Well, ang binasa po natin ay ang huling yugto ng pagsalaysay ni Luke doon sa paano ba nagsimula na lumaganap ang ebanghelyo patungo doon sa Gentile world. This is the last part ng part na yon. From beginning to chapter 8 ay sinasalaysay na ni Luke kung paano ba ito nagsimula. At dito nakarating tayo sa chapter 11 at makita natin dito yung paano ba natatag ang isang Gentile church sa Antioch na magiging sentro or headquarter ng ministry sa mga Gentile. At ito nga yung huling yugto ng ganong pagsasalaysay. At kaya nga, pinaalala ni Luke dito yung pangyayari sa chapter 8 na dahil sa persecution, right after ng pagkamatay ni Stephen, ay nagsikalat ang mga miyembro ng iglesia na nasa Jerusalem. At nakarating nga sila sa malalayong lugar ng Phoenicia, Cyprus, at sa Antioch. And Antioch being the farthest, ay kumakita natin napakalayong mga lugar ito. Dito sila dinala nung persecution na nag-spark. Napakalayo kasi yung Phoenicia, which is mas malapit, is 200 kilometers. That is from San Fernando to Baguio. Parang ganun kung susukatin natin dito. And yung Cyprus is 400 kilometers. This is from San Fernando, Pampanga to Lawag, Ilocos Norte. And yung Antioch, which is yung focus ng text na ito, is 480 kilometer. That is San Fernando to Legazpi City, Albay. So ganun kalayo ang kanilang tinravel because of the persecution. Ganun kalayo. And it was not planned by any one of them. It was not even planned by the apostles.
Wala sa kanila ang nagplanong pumunta doon sa mga lugar na yon. It was brought by the providence of God. At sinabi nga dito, the hand of the Lord was with them. Ibig sabihin, it was wrought. At walang ibang pwedeng masisi dito kundi ang gawa ng Diyos. At bagamat sinabi ni Luke na ang marami sa kanila ay ibinabahagi lang ang gospel sa mga Hudyo, ngunit nais i-highlight ni Luke dito yung katotohanan that there were some from Cyprus and Phoenicia na nag-evangelize at nakarating hanggang Athens or hanggang Antioch, at sila yung ibinahagi din nila ang ebanghelyo sa mga Hellenist, ibig sabihin mga non-Jews. At marahil yung distinction, bakit yung iba ay sa mga Hudyo lang at yung iba, itong mga piling mga tao na ito ay nagpunta sa mga Hellenist, it is marahil dahil sa pagkakaiba ng kanilang language or dahil may language barrier. Malamang ay mga Hebrew-speaking yung karamihan sa kanila. That's why they are just seeking yung mga Hudyo. But there were people na mga Hellenistic Jews, ibig sabihin, they were Jews by their ancestry, pero dahil sa dispersion ay nagkalat na yung kanilang mga magulang noon pa at sila'y pinanganak na doon sa mga lugar na yon. That's why they are born speaking as a Greek. That's why makikita natin yung kanilang pangangaral, hindi nila ipinangaral si Jesus bilang Kristo, pinangaral nila dito si Jesus bilang Panginoon. Kasi walang magiging sense sa kanila yung pagiging Messiah ni Jesus, pero they just want Christ to be their Lord. Gusto nilang i-recover yung pagiging Lord ni Kristo sa mga taong ito. So, marahil yun ang dahilan bakit some of them are preaching sa Jews lang and some of them were speaking to non-Jews. At ang kamay ng Diyos ay sumakanila at napakaraming taong naniwala at na-convert sa Panginoon. Naisipakita nito na ang nangyayaring mass conversion sa labas ng Jerusalem ay masisisi lamang sa gawa ng Diyos. Kumbaga, simpleng kinuwento lang nila yung mensahe ng kaligtasan sa pamamagitan ng Panginoon at malamang hindi nila alam na itong simpleng pag-share lang nila ng kanilang experiences, what happened to them in Jerusalem, what happened in Pentecost, and what happened to them, na-meet nila, nakita nila si Kristo mismo bago umakyat. And then some of them naniwala lang sa kanilang sa narinig nila, but hindi nila alam that yung simpleng pagkwento lang sa lahat na nakakasalamuhan nila, they are making the greatest history of mankind. Na lumaganap ang ebanghelyo just because of them being persecuted and them being committed to speak the word. Yung napakasimple lang, hindi sila nagtalumpati. Chinismis lang nila what had happened to them. Chinismis lang nila na si Kristo, merong isang tao doon sa Jerusalem na buhay, siya ay namatay, pero after 3 days siya ay muling nabuhay. And he was declared and he was manifested upon all of them that he is now reigning in heaven because of the gift of the Holy Spirit, which was a picture, a manifestation that Christ really now is both Lord and Savior doon sa langit. So, hindi nila alam yon. Biruin mo, the gospel is spreading rapidly even in Antioch. Kung papansinin natin, ano ba yung Antioch? Ang Antioch po is the third largest city sa known world nung panahon na yon. Siyempre, hindi pa nila alam yung iba't ibang mga lugar. Hindi pa discovered ang Amerika, may mga part pa rin ng Europe na hindi pa nila na-discover about this time. But dun sa known world na yon, this is the largest or the third largest city sa kanila. They are pangatlo lamang sila sa Alexandria and even sa Rome. Siyempre, ang Rome ang pinakamalaki. Punong-puno ng kalayawan dahil ito yung isa sa mga malalaking city nila. Punong-puno ito ng kalayawan
at sumasamba sila sa goddess na ang pangalan ay si Daphne, at yung pagsamba nila sa kanya ay ginagawa sa pamamagitan ng pagsama sa mga temple prostitutes even night and day. Sa katunayan, ginagawang euphemism nila yung immorality, yung salitang morals of Daphne. Pare, ibig sabihin, kung sasabihin nila yung kalaswaan with the term itself na tabu sa kanila, i-cover nila, i-sugarcoat nila ito with the word morals of Daphne. Ganon yung nangyayari sa kanila. Sobrang immoral ng mga tao na ito. But the interesting part is this. Sa verse 26, sinabi ni Luke, and in Antioch, the disciples were first called Christians. And Christians, followers of Christ ito. Ang bansag na ito ay mula sa mga outsiders. They did not call them Christians. No, itong mga Kristiyano na ito, itong mga disciples na ito, hindi nila tinawag ang kanilang mga kanilang mga sarili na mga Kristiyano. Kahit yung mga kasama nila, hindi nila tinawag na little Christians or followers of Christ, but itong bansag na ito galing sa mga outsiders. They were called na ganito. At ito ay derogatory actually dahil yung lifestyle nila ay in contrast sa immoral life ng Antioch. And of course, tinawag silang Christians kasi ang palaging bukang bibig nila ay si Kristo. They preach Christ in wherever they may be. Kaya they are Christians. So they talk so much of Christ and they live like Christ. Kaya walang ibang akmang bansag sa kanila kundi mga little Christ. Ibig sabihin, mga followers of Christ. Isa man itong panunuya sa kanila, ngunit it speaks everything about them and it is a wonderful name. It so happened that they use it as a derogatory sa kanila, but it is a wonderful name by the providence of God. Ito na yung tinawag sa atin ngayon na mga tunay na mananampalataya kay Kristo. We are the followers of Christ. We are Christians. And there's something beautiful about that name. Itong pangalan na dapat nating asamin na maging karapat-dapat na matawag na ganito. Well, ito yung pangalan na dapat na pag kinabit sa'yo, you must live by it. Merong kaakibat itong honor, kahit na panunuya ito nagsimula, meron dapat na pag tinawag kang Kristiyano, dapat ikapuri mo ito, ikarangal mo ito. And then, dapat ikabit dito yung responsibilidad na i-reflect si Kristo sa ating mga buhay. And that's the message. To be called a Christian is to carry the distinct honor and responsibility of reflecting Christ in our lives. To be called a Christian is to carry the distinct honor and responsibility of reflecting Christ in our lives. Kung sasali natin sa Tagalog, ang matawag na Kristiyano ay kaakibat ang natatanging karangalan at responsibilidad na ipakita si Kristo sa ating buhay. Hindi lamang duty ang pag-reflect kung sino si Kristo sa ating buhay. Ito rin ay isang karangalan. When you have this opportunity to live like Christ, it is an honor. And of course, it is a duty for us. Sa ngayon, ang word na Christian ay napaka-vague. Napaka-vague. Malabo na yung kanyang kahulugan. Ito ay simpleng distinction na lamang ng relihiyon mula sa ibang mga relihiyon katulad ng Islam. Pag hindi ka Muslim, ikaw ay Kristiyano. At kung hindi ka Hindu, ikaw ay Kristiyano. So, ganun na lang. Napaka-simple na lang. Nagiging general term. Ito sa mga church-goers. Basta nag-church yan, marami nga minsan, may mga pagkakataon nga kahit na kulto yung pinupuntahan dahil pumupunta sa isang ganitong iglesia, nakakabit yung pangalan ni Kristo, Kristiyano yan. Marami ang nagsasabing Kristiyano sila, ngunit hindi nagpapasakop kay Kristo. Ang essence ng pagiging Christian, the essence of the name Christian is subjection to Christ. And they are just doing the opposite of that.
hindi pa nila talagang naranasan yung salvation, kaya walang commitment sa Panginoon. Minsan, simpleng pangalan na lang yung Christian, but no matter how, paano siya nabubuhay, na malaskwa or kumbaga walang pagpipigil yung kanyang lifestyle ay against kay Christ. Well, I have so many friends called Christian but they are really a Christian. But simpleng pangalan na lang yung Christian ngayon. Pero hindi ganyan nakilala ang mga unang Kristiyano. Nakilala sila na hindi ikinahihiya si Kristo. They are very committed to Him and they are serious in their responsibility na mamuhay na kawangis niya. Kung tatanungin tayo, or tatanungin yung mga nakapaligid sa atin, kung sino ba tayo, lalabas ba yung kanilang observation that we are Christians in the sense na tayo ay committed kay Christ. Na in a sense na maganda yung morals natin kaysa sa kanila. We have the encouraging and and on the other side ay parang rebuking lifestyle, morals na meron tayo because we have a moral and we have the standard na sinusunod na iba sa standard nila at mas mataas sa standard nila. Are we living that way na sasabihin ng mga tao, this really are Christians. Itong mga tao na ito, mga Kristiyano. Or baka sabihin nila, yan, Christian yan kasi nakikita ko laging nakabihis siyang paglinggo. And hanggang doon na lang. Sabihin nila, ano yan, born again. Born again na wala na ring kahulugan ngayon. Well, nawa ay asamin natin ang maging karapat-dapat tayo sa bansag na ito. Na mabansagan tayong Kristiyano. Asamin nating maging tagasunod ni Kristo. At ugaliin nating ipangaral si Kristo at maging kawangis ni Kristo sa harap ng mga nakapaligid sa atin. So, tanungin lang natin yung ating text. What are the distinct characteristics of the first Christians that we can see in our text? Ano ba yung mga makikita natin ditong kakaiba para matawag silang Kristiyano? Dalawang bagay ang we can observe from here. Una, yung cooperation with others to address an overwhelming mission. And then, pangalawa, generosity toward others to suppress a challenging situation. Tingnan natin yung una. Cooperation with others to address an overwhelming mission. Well, dito sa verses 22 to 24, basahin ko lang ulit yon. But there were some of them, men of Cyprus and Cyrene, who on coming to Antioch spoke to the Hellenists also, preaching the Lord Jesus. And the hand of the Lord was with them. And a great number who believed turned to the Lord. The report of this came to the ears of the church in Jerusalem, and they sent Barnabas to Antioch. When he came and saw the grace of God, he was glad, and he exhorted them all to remain faithful to the Lord with steadfast purpose. For he was a good man, full of the Holy Spirit and of faith. And a great many people were added to the Lord. Take note of this. Lumago ang gawain doon, ang daming naligtas. And now, Barnabas was overwhelmed dun sa problema na yon. And what did he do? He did this. Sa verse 25, so Barnabas went to Tarsus to look for Saul, and when he had found him, he brought him to Antioch for a whole year. And for a whole year, they met with the church and taught a great many people, and in Antioch, the disciples were first called Christians. Well, I want us to note here that the Jerusalem church demonstrated unity in Christ by sending Barnabas to support the growing community in Antioch. They know, these people, these Christians, itong mga tao na ito nagsisimula pa lang and they are growing rapidly, they needed someone na mag-guide sa kanila. And they send an elite person, a person na kilala by his integrity and his benevolent heart. Diba? Si Barnabas, nakita natin siya from the previous chapters. Binenta niya yung kanyang ari-arian sa Cyprus para
para yung proceeds nito ay pamahagi, ibigay sa paanan ng mga apostles para yung mga apostles ibahagi sa mga nangangailangan. He is really, ang ibig sabihin ng kanyang pangalan is man of consolation. He is a man of encouragement. And nung siya ay pumunta doon, he was prepared to be encouraged and to encourage everyone. Kasi nung pumunta siya doon, ang una niya nakita is the grace of God. Nakita niya agad yun. Hindi niya nakita yung, ay, walang aircon. Hindi niya nakita yung, ay, ang ingay ng mga bata. Parang ano. Hindi niya nakita yung natural na tendency sa mga nagsisimulang iglesia pa lamang. They were untaught Christians pa lamang. But ang unang nakita niya is, wow, itong mga tao na ito, they have that evidence. May evidence sila ng biyaya ng Diyos. Kung ibang tao, maaaring ang nakita nila, ibang bagay kasi ang mga iglesyang ito ay bago pa lamang sa pananampalataya. Pero ang nakita agad niya yung ebidensya ng biyaya ng Diyos at siya ay nagalak dito. Kaya he encouraged them all to remain true to the Lord with all their hearts. Itong advice na ito, ng commitment kay Kristo ang totoong kailangan nila para malinis sila mula doon sa baggages ng Antioch. Kung ang Antioch ay punong-puno ng karumihan, they need Christ. And yung commitment nila kay Christ, ito yung kailangan nila para ma-arrest yung kabulukan na nandoon sa paligid nila. And really, si Barnabas talaga ang fit para dito. And tanong, bakit grace agad ng Diyos ang nakita ni Barnabas? Bakit yung hindi inconvenience ang nakita niya? Bakit hindi yung mga bagay na karaniwan na bakit maring makita niya dito, mahihain yung ilan sa kanila kasi bago pa lang Kristiyano, hindi ako pinapansin. Bakit hindi yung obvious difference ng isang nagsisimulang iglesia ng established na church ang nakita niya? Sinagot yun ni Luke doon sa verse 24. For he was a good man, full of the Holy Spirit and of faith. At dahil ganito siya, ang Holy Spirit at yung pananampalataya niya ay nag-produce sa kanya ng spiritual desire and positive expectation. May desire na siya bago pa lang siya pumunta doon. He is desiring to be encouraged and to encourage them and also to expect a positive reaction from them. Ganito ang isang tao na pinananahanan ng Banal na Espiritu. Hindi siya madaling magkaroon ng negative vibes dahil sa nakapaligid sa kanya. Ang unang-una niyang nakikita is yung evidence ng biyaya ng Diyos. At hindi nga yung mga bagay na yun nang nakita niya yung at dito, he ministered to them. And then what happens sa verse 24? And a great number of people were brought to the Lord. So Barnabas experienced instant ministerial success nung pumunta siya dito dahil sa tulong ng Diyos. Napakalaking ministry. Pero galing lang siya doon. They're being persecuted sa Jerusalem. Pumunta siya dito, tapos biglang naging leader na siya. At least he represents now this church dahil siya na yung nagtuturo. Napakalaking ministry at kung hindi si Barnabas ito ay malamang na malango agad sa kapangyarihan ang makaka-experience ng ganito. Yayabang na agad, sasabihin na, I'm the leader, I'm the one who caused this big ministry. Pero he recognized the overwhelming task and his own limitation. What he recognized is, nakakatakot ang gawain ito kung ako lamang. That is why he sought the help of Paul. Kaya sinundo niya si Pablo sa Tarsus at isinama sa Antioch at nagstay sila doon bilang partner sa ministry ng 1 taon. Pero ang pinaka nakakamangha ay huhubarin ni Barnabas yung kanyang preeminence kay Paul. Siya yung nauna doon. It was first
Barnabas and Paul, but eventually, kahit dun sa first missionary journey, no, kasama sila, it will be Paul and Barnabas. Magiging second man na lang siya ni Paul. Mas matanda si Barnabas kay Paul, mas respected at mas may experience siya sa service, being the first converts in Jerusalem. Pero nung hiningi niya yung tulong ni Pablo sa gawain sa Antioch at sa mga missionary journey nila, hinayaan niyang ang manguna ay si Pablo. Pero alam niyo, yung tandem nila ay naging isang dynamic duo. Sa tulong ng Banal na Espiritu ay nag-complement yung kanilang sariling mga katangian, yung kanilang kakaibang mga aspects. Si Barnabas ay sensitive, empathic, siya ay gracious. Si Pablo naman ay may hasang-hasang intellect na parang isang lawyer. Sabi nga ni Arkan Hughes, together with the Spirit's power working through them, they were unconquerable. And they reached many people, not just Antioch. They reached many people at nakarating sila sa iba't ibang lugar. Kaya ano yung point na pwede nating makita dito? Christians don't grow by competing with one another, but by cooperating with each other in Christ. Nakita natin yan. Nag-send ng tulong, pulpit ministry, ang Mother Church, ang Iglesia, at pagpapakita ito na kahit na Antioch ito, mga Gentiles ito, still they are connected. Meron silang ganong unity. And then, nakita rin natin when the church there grows so overwhelmingly, he's sick, yung very able na natulong mula kay Pablo. Ang Kristiyano ay hindi lumalago sa pamamagitan ng pakikipagkompetensya sa bawat isa, kundi sa pamamagitan ng cooperation sa isa't isa dahil kay Kristo. Well, we can compete with each other sa mga sports at saka yung mga recreational activities. But in the church and in the ministry, walang place. Kung gusto mo lumago, walang place dito yung pakikipagkompetensya. Ang iglesia ay hindi magtatagumpay sa pamamagitan ng rivalry, lalo na yung individualism. Trabaho niya yan, ito yung trabaho ko, pag-igihan ko to para at least yung magiging accolades is hindi mapupunta sa kanya, sa akin lang. Yung papuri sa akin lang at mauungusan ko siya. It will be seen, yung pagtatagumpay, ito ay makukuha sa pag-utilize ng mga iba't ibang gifts at talent para sa kaluwalhatian ng Diyos. Yung ganitong cooperation ay lumilikha ng harmony at unity sa iglesia at nire-reflect nito ang desire ng Panginoon sa kanyang iglesia. And what is that? To be united just as the Trinity are united in themselves. The one true God has these three persons, distinct persons, but they are united. Napaka mind-boggling nun, but ito yung mas nakakamangha. Tayong iba-iba talaga. He want us to be united. Yun ang gusto ng Panginoon sa atin. Kay Kristo, ang ating mga pagkakaiba sa gifts, sa talents at mga personalities ay hindi hadlang. Hindi hadlang sa paglago, kundi ito ay, in fact, blessings. I am not saying na wala na tayong dapat gawin na adjustments. Iba ako, iba siya. I don't need to adjust. I believe may mga gifts at graces na kailangan natin i-cultivate. Kailangan natin lumago sa maraming bagay para mas maging kapaki-pakinabang tayo sa iglesia. At ganun din ay may mga personalities tayo na kailangan ring ma-refine at maging akma sa gospel culture na meron tayo dito sa iglesia. Kaya naman kailangan natin ng mga necessary adjustments. Just like what Barnabas and Paul did here. Si Barnabas, kailangan niya magpakababa. Si Paul, kailangan niyang pumayag. Kahit na naumpisahan na ito ng iba, kailangan kong ituloy. So we need to hone our talents and traits to continue in this collaboration for the benefit of the body of Christ. Kung papaano ang magandang musika na naririnig natin ay binubuo ng hindi magkakaparehong notes at sounds, pero pag pinagsama-sama ay napakainam at kapaki-pakinabang. Ganon din tayo
that each contribution is valuable and complements each other. Kaya I want us to challenge, as followers of Christ, let us avoid rivalry and individualism in the church. Bilang mga alagad ni Kristo, iwasan natin ang pakikipagkompetensya at pagkakanya-kanya dito sa iglesia. Tingnan natin yon. Ano ba yung dapat nating iwasan? Una, yung rivalry. Nangyayari ito kapag may isang individual or grupo na nakikipagtagisan para sa recognition, sa kapangyarihan, or yung pagiging ma-impluensya sa iglesia. Meron marahil sa iglesia na gustong maging popular. Gusto niya, pinakikinggan siya. Yung boto niya dapat mabigat. Hindi naman siya yung entitled doon dahil alam natin, mas mabigat ang boto ng inordain ng Diyos na mangaral dito dahil may wisdom siya na hindi binibigay sa ordinaryong miyembro. Meron talagang mabigat ang boto sa atin. But ang problema is, meron na nakikipagtagisan, minsan sa pastor pa mismo, wala namang ako nakikitang ganito, pero nakikipagtagisan, minsan kalaban pa ng pastor dahil gusto makakuha ng atensyon at ng recognition at saka gusto niya maging ma-impluwensya din, katulad ng pastor. Napaka-harmful nito kasi nagbubunga ito ng inggitan, samaan ng loob at sirang relationships. Ito yung sa halip na matuwa ka sa gifts at ability ng kapatid mo, ay gusto mong magkamali siya and you celebrate sa mga pagkakamaling nagagawa niya. At sa mga bagay na na-accomplish niya, hindi ka nagiging masaya. May inggit. Kaya mag-ingat tayo sa pagkakaroon ng rivalry sa iglesia. Kasi dito magsisimula yung pagkakampi-kampi. Kasi kung may kinakalaban ka sa iglesia, you would want to seek other members na may reklamo sa ating katunggali. Or we will be so excited to hear yung mga negative feedback ng mga taong nakapaligid sa atin against dun sa taong gusto mong makipagtunggali. Tanggalin natin ito sa ating mga puso kasi inilalayo tayo nito sa layunin ng iglesia. And that is to glorify God and serve others. Hindi lang tayo dito para upward lang ang ating ministry. May ministry tayo sa horizontal na aspect ng ating buhay bilang Kristiyano. We need to serve others. Napaka-damaging ng rivalry kapag ang church ay nasa panahon na kailangang pumili ng additional elders and deacons. Dito tayo delikado. Yung sa spirit ng rivalry. Kaya mag-ingat tayo dito mga kapatid, both sa mga candidates, sa mga aspiring at mga magiging supportive groups. Marahil you are very zealous para matulungan ng iglesia, you would vote someone na you believe na ito yung makakatulong sa iglesia, ito yung tinatayo ng Diyos. Pero mag-ingat tayo dahil yung ating zeal na yon maaaring mag-cause ng rivalry sa atin. Maaaring yung isang grupo na iba yung gusto nila, iba yung taong gusto nila ay maging hiwalay ka na sa kanila, ayaw mo na makisama kasi iba yung kanilang opinion. Tanggalin natin yon. Napakadelikado ng panahon natin ngayon. Particularly sa iglesyang ito. Kailangan talaga nating ipanalangin ang ating iglesia at ang ating mga sarili sa mga panahong ito kasi gagawa ng paraan ng dyablo para magkawatak-watak tayo. At isa sa paboritong taktika niya ay yung magtanim ng pakikipagtunggali sa puso ng bawat isa sa atin or yung rivalry sa ating puso. We need to look to Christ. Ito ang solusyon. We need to look to Christ during these moments and meditate on His humiliation when He subjected Himself to the Father's directive and rely solely on the Spirit's enablement. Nakita mo yung kanyang humility. Nagpakababa siya. Nagpasakop even sa human law. Nagpasakop sa even sa capital punishment na man-made lamang. Nagpasakop siya. Walang rivalry na nakita sa kanya. Nandun yung
kanyang total dependence sa directive ng Diyos. And that is the one na naging benepisyo sa lahat sa atin ngayon. Kung siya merong ibang, kumbaga nag-solo flight siya bukod dun sa pinlano ng Ama, sa pinag-agrihan nila, hindi niya ginawa yon. Meron siyang gustong, kumbaga parang ang gusto niya is siya lang ang maitaas at hindi ang Ama. Walang naligtas sa atin ngayon. And praise God, walang ganon. Walang nangyaring ganon. We need to look to Christ para matuto tayo ng ganon, na walang pagtutunggali. Pangalawa, hindi lang rivalry ang dapat nating tanggalin sa ating mga puso, pati yung individualism. Yes, mahalaga yung personal nating responsibilidad at mga initiatives. Katulad ng personal meditation. Ano yan? Personal mo yan eh. Yes, mahalaga ang personal natin na yon, na meditation, prayers. Siyempre, yung ating mga responsibilities, yung provision sa yung pamilya. Kung parent ka, you need to bring food to the table by your own hands. At hindi ka umaasa sa iba. So, given yung na individual talaga tayo, may kanya-kanya tayong gampanin at iba-iba tayo talaga. Pero yung paghahanap ng mga personal na bagay sa iyong buhay ay nakakasama na kung ito ay magdudulot sa iyo ng isolation, lack of cooperation, or yung walang pakialam na mentality. Yun bang buhay ko ito? Buhay mo yan? Wala tayong pakialaman? Wala kang karapatang sabihan ako kung ano yung dapat kong gawin. Hindi ako lalapit sa iyo for an advice. I would not seek yung advice mo kasi buhay ko to. Yun yung individualism. Hindi ito reflective ng Christianity na ang call palagi ay to unite and cooperate with each other. You see, itong nangyayari dito, Jews and Gentiles are cooperating. Zealous, gifted men, seeking much more gifted man than him. Pero tayo, naalibadbaran tayo na lumapit sa mga mataas sa atin kasi mauungusan tayo. Maybe may ganun tayong kaisipan. I hope not. Napaka-damaging ng individualism sa mga panahon na may matinding crisis kang kinakaharap or may spiritual struggles ka, tapos you choose to isolate from the church. Ito yung panahon na iniiwan ng marami ang pag-church, samantalang ito yung panahon na mas kailangan nila ng community. Kapag meron kang binabattle na kasalanan, kapag meron kang problemang matindi, doon ka naglalaylo, doon ka nag-hibernate. No wonder may mga nanlalamig sa pananampalataya. At sadly, may mga tumalikod na sa pananampalataya. It is because of that individualism. Again, we need to look to Christ and see how in the most trying times of His life, that's the most intimate at mas matagal yung communion niya with the Father. And that's the time He seek the companion of His closest friends to watch and pray with Him. That's the time na nagre-reklamo siya, what? You can't just wait for me for just an hour. Ito na yung moment. You really seek companion on that time. We need to look to Christ on that matter. Sa mga trying times natin, ang best resort is magsumiksi ka sa iglesia. Ang best resort is to look for a friend na ang magiging advice sa'yo ay full of wisdom mula sa salita ng Diyos. Hindi yung sasamahan ka doon sa idea mong tumataliwas sa mga kalooban ng Diyos. Nawa ay sa biyaya ng Diyos ay mamortify natin ang rivalry and individualism. Pag-pray natin ang tulong ng Holy Spirit at nawa ay bigyan tayo ng biyaya para malabanan ng mga tendencies na ito. Kung walang biyaya ng Diyos, walang matitira sa atin. So, we need to ask for the grace of God. And it is available in Christ. We just need to ask for it. And then yung generosity, pangalawa, mabilis lamang. Generosity toward others to suppress a challenging situation.
Sa verse 27 to 30. Now in these days, prophets came down from Jerusalem to Antioch, and one of them named Agabus stood up and foretold by the Spirit that there would be a great famine over all the world. This took place in the days of Claudius. So the disciples determined everyone according to his ability to send relief to the brothers living in Judea, and they did so, sending it to the elders by the hand of Barnabas and Saul or Paul. So the believers in Antioch exemplified generosity by responding to the prophetic announcement of a coming famine. In-announce pa lang. Pero ang ginawa nila is promptly donation drive na sila. Nagkaroon na sila ng pagtulong. You see, tinulungan sila ng Jerusalem kanina spiritually. Now, Jerusalem will be heavy blown ng isang famine. By the way, global famine ito. Hindi lang Jerusalem. Even itong mga Antioch believers na ito, they would be affected by this famine. Pero nakita nyo, they volunteered. Di ba nila naisip na darating din sa kanila yung famine na yon? Pero ba't nila ginawa yun? So nakita niyo yung reciprocating, not in the sense na rigid reciprocality, kundi just ito yung normal way ng iglesia. You need something, I have this, I can give it to you. Now, I need something. Yung mga totoong Kristiyano, they would want na makapag-contribute something na maka-alleviate somehow doon sa nararamdamang problema. May mga propetang dumating sa Antioch mula sa Jerusalem at isa sa kanila na ang pangalan ay Agabus ang nag-direct na nag-predict na darating ang malaking tagutom. Despite being a new and growing church, they demonstrated deep compassion and solidarity with the church in Jerusalem, offering financial aid according to their ability. They reflect yung ginawa ng iglesia sa Jerusalem nung bago lang silang naligtas, di ba? They sold everything they had and then gave it to the disciples para ipamahagi sa mga poor. That happened nung nag-uumpisa pa lang ang iglesia sa Jerusalem. Ginaya ngayon ng mga taga-Antioch kumbaga mother church ito yung kanilang daughter church, pero they seek to be doing just like that. Pero mas hinigitan pa nila ang mga Hudyo dahil ang kanilang tutulungan ibang iglesia at ibang lahi, iba ang culture mula sa kanila. Diba? Sa Jerusalem kasi isang grupo sila. But this time, they seek to help a church na technically malayo sa kanila. Wala silang connection na personal sa kanila. Ang connection nila with Christ, pero marahil di nila kilala yung mga taga doon. Some people maybe, pero in general, hindi nila kilala yung iglesia na yon. At ito ang pagpapakita ng tunay na Christian fellowship. Kaya ang pinupunto dito, Christian fellowship is caring for one another, regardless of distance or circumstance, and reaching for the needs of the broader body of Christ. Even yung mga mahihirap na gampanin, ito yung tunay na Christian fellowship. Hindi lang tayo ang iglesia dito. Minsan, pag secluded ang iglesia, doon namumuo yung mga doktrinang taliwas. Nagiging kulto. Ang mga cultic, hindi naman kulto agad, nagiging cultic yung kanilang mga doctrines just because walang fellowship sa iba. But a true Christian fellowship is caring hindi lamang sa loob, kundi kahit sa mga nasa labas ng iglesia na yon. Ang Christian fellowship ay pagkalinga sa isa't isa, hindi alintana ang layo o kalagayan
at inaabot ang pangangailangan ng mas malawak na katawan ni Kristo. Alam niyo kung paano nangyayari ito? When you send your offering and then we designate it sa missions, you are cooperating sa larger body of Christ. When we are supporting these associations or these churches na minsan kilala natin or minsan di natin kilala, kilala lang ng isa sa atin pero merong kalamidad and we help them. That's one way na nakakatulong tayo and we contribute sa Christian fellowship, sa broader body ni Christ. Ang pakikisama ng mga Kristiyano ay hindi nakabatay sa lapit o kaginhawaan, kundi sa isang pag-ibig na nakatuon kay Kristo na tumatanggal ng lahat ng mga barriers. Hindi man natin sila katulad ng culture. Iba man ang upbringing nila, but because they are in Christ, babanggain natin anumang barriers na yan. Ito ay panawagan na lampasan ang ating mga comfort zone, magpasan ng pasanin ng iba, at kumilos na may malasakit kahit na ang pangangailangan ay nasa malapit o sa malayong lugar. Ang ganitong uri ng pakikisama ay sumasalamin sa puso ni Kristo na ibinigay ang kanyang sarili para sa lahat, anuman ang distansya o kalagayan ng tao na yon. Kahit lugmok sa kasalanan ng tao na yon, binigay ni Kristo ang kanyang buhay para sa kanya. Kahit na hindi siya pinapansin, kahit na si Kristo, hindi siya kilala ng tao na yon, pero binigay ni Kristo ang kanyang buhay para sa kanya. Ito ay isang aktibong pag-ibig na inuuna ang mga pangangailangan ng mas malaking katawan ni Kristo. Pinapaalala nito sa atin na tayo ay bahagi ng iisang pamilya na pinagbubuklod ng kanyang biyaya. So I want us to challenge, let us reflect the love of Christ by willingly supporting and caring for others in the body of Christ, even when it requires sacrifice. I want to emphasize yung sacrifice. Pakita natin ang pag-ibig ni Kristo sa pagsasakripisyo para sa iba. Yung pagpapakita ng pag-ibig ni Kristo ay lumalampas sa simpleng act of kindness. Yung dapat you're doing the extra mile. Pagod ka na pero you need to do this para sa benepisyo ng maraming mga tagapakinig or ng mga taong pwedeng makinabang sa ministry mo. Nangangailangan ito ng selfless willingness to support each other kahit na kakailanganin ng personal na pagsasakripisyo. Yung mauubos ka ng para kang kandila, pero you're still shedding light for them. You're contributing to their good. Yung mahalagang resources na pinagpaguran mo or yung mahalagang oras mo na nilalaan mo for something beneficial sa sarili mo, pero you're still offering it to them na nangangailangan. This famine that was announced was a global one, so it would affect even Antioch, pero they chose to help Jerusalem kahit na pati sila ay nasa gitna ng crisis or maapektuhan ng crisis na ito. Would you be like that? And would you be like Christ? Na inisip pa rin ang kapakanan ng iba sa panahon na dapat isipin niya yung kanyang kapakanan. He died for us. May God give us grace to apply this truth. And the Ten Boom family, nung panahon ng World War II, inuhuli ni Hitler ng mga Nazis, ang mga Kristiyano, kinukulong hanggang sa namamatay na sila sa kulungan. And it is very clear and announced nung panahon na yon. But this Ten Boom family, together with sa pangunguna ni Corrie Ten Boom, they chose na i-convert yung kanilang mga bahay para sa maging hideout. They even made a decoy wall na parang hanggang doon lang yung bahay nila, pero actually sa kabila ng punong-puno at nagsisiksikan yung mga Kristiyano nung panahon na yon. They did that kahit na ang kapalit nito is persecution despite yung danger ng imprisonment. At nung sila ay nahuli, yun nga ang sinapit nila. Even yung kapatid ni Corrie Ten Boom namatay because of yung heavy beating sa kanila.
They are willing to sacrifice for the body of Christ. Are you willing to risk your life also for the sake of your brothers and sisters in need? Hindi naman tayo nasa gitna ng persecution on that point na kailangang mamatay tayo, but are you willing to risk your everything? Something na mahalaga sa iyo, pero you can still, on that moment ng need, ng kapatid mo, kaya mo i-give up. Are we that and titled as Christians to go that far? Yun ang Kristiyano nung unang panahon. Bakit napaka-pampered natin ngayon at napaka-self-seeking natin ngayon? Nawa ay isik natin ang good of the larger people of God. May it be something na dapat nating iponder at i-reform sa ating mga buhay. Kasi conclusion, let us recover the early church's spirit and mission. Let's pray. Lord, we are grateful for this message. This is really from your word. It comes from you. Kaya tulungan mo kami to apply this. Mabigat ang responsibilidad ng pagkatawag sa amin bilang tagasunod ninyo. Kaya wala na kaming, there's no turning back really sa pagpasok sa relationship sa inyo. That's why we just want na help us, Lord, to carry on. Help us, Lord, na mag-shine kami bilang mga Christians talaga that are really seeking to be like your Son, na binigay ang kanyang sarili para sa maraming mga tao. Kaya tulungan mo kami na mag-focus kami para sa kabutihan ng iba. And we know by doing this, we're not just serving them, but we are serving you ultimately dahil ito ang paglilingkod sa inyo by serving even the little ones at your kingdom. Salamat po. Dalangin namin ito sa pangalan ni Jesus. Amen.